Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatanghil na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Late ng gabi sa lungsod, nasa labas si Tommy kasama ang girlfriend niyang si Gabby. Nakipagkita sila sa ilang kaibigan sa labas ng isang club, at uminom si Tommy ng ilang uppers pero tumanggi si Gabby. Dahil hindi gumagalaw ang pila, pumunta si Tommy sa bouncer para istorbohin ito. Sinabihan siya ng lalaki na umalis, kaya sinampal niya ito. Nagalit ang bouncer, at agad silang pinaghiwalay ng mga kaibigan bago pa lumala ang sitwasyon. Ilang sandali pa, umiinom na sila sa ibang club. Pumunta rin sila sa banyo para gumawa ng mga delikadong bagay. Paulit-ulit na sinasabihan ni Tommy si Gabby na sumubok din, pero tumanggi siya, kaya kinuha ng ibang babae ang natitirang pulbos. Pagkatapos, sumayaw si Tommy kasama ang babaeng iyon at hinalikan pa niya ito. Nang umalis ang grupo sa club, naging maingay sila sa kalsada. Nagsuka si Tommy, pero hindi pa rin siya tumigil sa pag-inom. Sa susunod na club, naging malikot si Tommy kasama ang ibang babae. Nakita sila ni Gabby at agad niyang hinayla ang babae sa buhok. Nagustuhan ni Tommy na nagseselos siya. Sa dulo ng gabi, sinabihan siya ni Gabby na sumakay sa taxi kasama ang grupo. Pero mas gusto ni Tommy maglakad para makapang-istorbo pa ng ibang tao. Umihi siya sa bus stop, uminom ulit ng uppers, pumunta sa isa pang club, at gumawa ng kalokohan sa banyo. Habang gumagala siya sa kalsada na wala sa sarili, may kotse na biglang huminto sa likod niya, at bumaba ang driver para hulihin siya. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita si Chris kay Rina sa isang restaurant. Tinanong niya ito para siguraduhin na wala siyang anak o bisyo. Pagkatapos, pinapirma niya ito ng kontrata para kunin bilang cleaning lady. Kinabukasan, pinindot ni Rina ang doorbell sa bahay ni Chris, at nagsuot muna siya ng wig bago buksan ang pinto. Pagpasok niya, sinuri siya ni Chris gamit ang metal detector at kinuha ang phone niya, na inilagay sa isang safe. Pagkatapos, pinaalala niya na kasama sa kontrata ang non-disclosure agreement at ilang kakaibang gawain. Sa sandaling iyon, pumasok ang asawa niyang si Catherine, at binati siya ni Rina, pero umalis lang ito nang walang sinasabi. Pagkatapos, ipinakita ni Chris ang buong bahay at ipinakilala si Rina sa anak niyang si Jonathan na 10-year-old. Hindi pinapasok ni Chris si Rina sa kwarto nilang mag-asawa dahil nasa loob si Catherine, at sinabi niyang walang dapat mag-alaw o magulo dahil magagalit ito. Sunod, dinala niya si Rina sa cellar, kung saan nagulat siya nang makita si Tommy na nakagapos. Nakahiga siya sa manipis na kutsan sa sahig habang may tunog ng gubat na tumutugtog sa stereo. Natakot si Rina at gustong umalis, kaya ipinaliwanag ni Chris na may sakit lang si Tommy at sinusubukan nila siyang gumaling. Sinabi rin niya na nag-background check siya kay Rina at alam niyang may problema ang visa nito dahil may removal order. Nangako siya na hindi siya huhusgahan at may kakilala siya sa home office, kaya pumayag si Rina na manatili. Pagkatapos, ipinakita ni Chris ang mga panlinis nila at sinabi na bawal magdala ng kahit ano mula sa labas dahil eco-friendly, non-toxic, at walang kemikal ang gamit nila. Sinabi rin niya na zero waste ang bahay. Kailangan niyang linisin ang cellar, pero huwag pansinin ang sasabihin ni Tommy dahil stressed ito. Kung makaramdam siya ng panganib, pwede siyang gumamit ng taser o pepper spray na ibibigay ni Chris. Nang magising si Tommy, nakita niya si Rina at desperado siyang humingi ng tulong pero hindi siya pinansin at agad siyang umakyat. Sinabi ni Chris na hindi nila siya tatagilan doon, dumadaan lang siya sa pagiging pasaway. Pumayag si Rina na ipagpatuloy ang trabaho, ibig sabihin pupunta siya ng 2 days bawat linggo. Sa gabi, dinalhan ni Chris ng pagkain si Tommy, pero itinapon niya ito sa sahig at nagsimulang magbanta. Umatras si Chris nang subukan siyang abutin ni Tommy, at hinayla nito ang kadena ng sobra hanggang muntik na siyang masakal. Pagkatapos tulungan siyang makahiga, bumalik si Chris sa hapunan kasama ang pamilya. Nang magtanong si Jonathan kung nagustuhan ni Tommy ang pagkain, sinabi ni Chris na oo. Tinanong ni Catherine kung ano ang ginawa niya, pero tiniyak ni Chris na kontrolado niya ang lahat. Kinabukasan sa cellar, pinanood ni Chris kay Tommy ang video ng isa sa mga gabi nito na kinuha mula sa social media. Ipinakita doon ang isang car crash, at ipinagdiriwang pa ito ni Tommy. Itinuro ni Chris ang lahat ng krimen na ginawa ni Tommy, pero tinuwanan lang ito ng binata. Pagkatapos, pinakita sa TV ang video ni Chris at Jonathan na pinag-uusapan ang dami ng aksidente dahil sa lasing na pagmamaneho sa UK, pero hindi ito sineryoso ni Tommy. Sa hapon, patuloy niyang hinayla ang kadena para makawala pero wala itong nangyari. Sa TV, may video tungkol sa paraan para kontrolin ang galit.
Sa kakapilit niya, nataman niya ang mesa at natapon ang garapon ng ihi niya sa sarili. Samantala, kinumbinsi ni Chris si Catherine na pumunta sa cellar. Nakita nila si Tommy na nakakulot sa kama, at nilapitan siya ni Chris para tanungin tungkol sa kalat. Biglang hinagis ni Tommy ang basang pantalon kay Catherine at tumalon kay Chris para sakalin ito gamit ang kadena. Sinabihan ni Chris si Catherine na umakyat, at nang mawala na ito sa paningin, hinampas niya si Tommy para mapigilan ito. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Catherine at pinaghandaan siya ng palaygo. Pagbaba niya, nagtanong si Jonathan kung pwede niyang basahin ang comics ni Charlie. Pumayag si Chris, pero sinabi niyang itago ito kay Catherine. Pagkatapos, bumalik si Chris sa cellar na may dalang malita at sinabi na dapat humingi ng tawad si Tommy sa asawa niya. Pero sinabi ni Tommy na sila ang dapat humingi ng tawad at inilarawan pa niya ang mga gusto niyang gawin sa kanila. Tinanggal ni Chris ang salamin niya at binuksan ang malite na puno ng armas. Gumamit siya ng pepper spray sa mukha ni Tommy at binugbog ito gamit ang baton habang inuulit ang bad boy. Pagkaraan, tinanong ni Jonathan kung pwede siyang makipagbonding kay Tommy. Sinabi ni Chris na magandang ideya iyon pero hindi pa handa si Tommy. Kinabukasan, bumalik si Rina at nagsimulang maglinis sa cellar. Sinumbatan siya ni Tommy dahil sa pag-ignore sa kanya at sinabi ni Rina na wala siyang magagawa. Dahil sa accent niya, napansin ni Tommy na dayuhan siya, kaya ininsulto niya ito hanggang umiyak. Sa sandaling iyon, pumasok si Chris at napansin ang nangyari, kaya pinapagsorry niya si Tommy. Tumanggi ito at sinubukan pa siyang insultuhan, pero natakot nang lumapit si Chris. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, sinabi ni Tommy na hindi na niya uulitin. Nang makaalis si Rina, binigyan siya ni Chris ng gamot at sinabi na may sorpresa sila. Nang subukan niyang hawakan ang braso ni Tommy, napaatras ito, kaya sinabi ni Chris na hindi sila mga psychopath. Ilang sandali pa, nakagapos si Tommy sa kisame ng sala, at binigyan siya ni Jonathan ng popcorn para manood sila ng pelikula. Pinili ni Jonathan ang paboritong pelikula ni Charlie. Narinig ni Catherine ang ingay mula sa kwarto at bumaba para sumama sa kanila. Malungkot ang ending ng pelikula, at napaiyak si Tommy. Hindi siya komportable kaya hiniling niyang ibalik siya sa basement. Sa gabi, sinabi ni Catherine kay Jonathan na pinaalala sa kanya ng pelikula si Charlie, at inamin niyang napanaginipan niya ito kagabi habang umiiyak siya habang ikinukwento iyon. Samantala, sa cellar, may video sa TV na nagtuturo sa mga bata na masama ang illegal na substances. Iniunat ni Tommy ang buong katawan niya para subukang patayin ito pero hindi niya maabot. Pagkatapos, sinubukan niyang hilahin ang kadena mula sa pader pero hindi rin ito gumana. Sinabi ng host sa video na ang sikreto ng pagbabago ay hindi sa pakikipaglaban sa luma, kundi sa pagbuo ng bago, at dito nagkaroon ng ideya si Tommy. Kinabukasan, humingi ng tawad si Tommy kay Catherine gamit ang mahahabang salita at sinabing nahihiya siya sa sarili niya. Nangako pa siya na hindi na niya uulitin. Matapos ang kaunting pag-aalinlangan, tinanggap ni Catherine ang paghingi niya ng tawad, at sinabi ni Chris na proud siya sa kanya. Sunod, nagpatugtog si Chris ng isa pang video, at dinalhan ni Catherine si Tommy ng salamin. Sa una, sinabi ni Tommy na hindi niya kailangan iyon, pero nang isuot niya, nagulat siya kung gaano kalinaw ang nakikita niya. Ipinakita sa bagong video ang mas marami pang gulo at pinsalang ginawa ni Tommy sa kalsada. Hindi niya maintindihan ang punto at sinabi niyang hahanapin siya ng probation officer niya, pero sinabi ni Chris na nag-background check na siya at alam niyang wala namang ganon. Sa paanong paraan, nakaiwas si Tommy sa lahat ng krimen niya nang hindi napapansin. Kalaunan, pinahaba ni Chris ang kadena para magamit ni Tommy ang banyo. Ginamit ni Tommy ang pagkakataon para patayin ang stereo dahil pagod na siya sa tunog ng kalikasan. Dinalhan siya ni Catherine ng damit ni Charlie at isang libro, pero iniisip ni Tommy na para lang sa mahihina ang pagbabasa. Nang magalit si Catherine, naalala ni Tommy ang plano niya at kinuha ang libro para subukan ito. Sa sandaling iyon, may nag-doorbell. Tumakbo si Catherine papunta sa pinto at nakita niyang delivery iyon. Pinagbantaan ni Chris si Tommy na manahimik hanggang makaalis ang delivery, at sinabi niya good boy pagkatapos. Pinaalalahanan ni Catherine si Jonathan na huwag magbukas ng gate para sa kahit sino. Kinabukasan, may nakita siyang sigarilyo sa damit ni Jonathan, kaya kinausap siya ni Chris. Sinabi ni Jonathan na nakita lang niya iyon at umamin na sinubukan niya ang one, pero nangakong hindi na uulitin. Sinabi ni Chris na sinubukan din niya iyon dati, pero ang mahalaga ay hindi niya nagustuhan. Nang maintindihan iyon ni Jonathan, sinabi ni Chris, good boy. Pero sa tingin ni Catherine, dapat pa rin siyang parusahan, kaya pinasubukan niya ulit ng isa pang sigarilyo.
Paulit-ulit na umubos si Jonathan at nasunog ang pakiramdam ng lalamunan niya at kinamuhian niya ang bawat sandali nito. Pagkatapos, pinaalala ni Catherine na mahal nila siya at dapat sirain ang anumang sumisira sa kanya. Sa susunod na pagpunta ni Rina, humingi ng tawad si Tommy at humingi ng sigarilyo. Sinabi ni Rina na hindi siya naninigarilyo at binigyan siya ng chewing gum. Sinubukan ni Tommy magtanong tungkol sa bahay pero hindi siya pinansin at umalis ito. Sinubukan ni Tommy abutin ang mga panlinis sa laundry room pero hindi niya maabot. Sa kusina, naisip ni Chris na palitan ang plastic na kubyertos ng tunay pero hindi niya itinuloy. Nang bumaba siya sa cellar, nagpanggap si Tommy na nagbabasa at tinawag siyang constable dahil nalaman niyang pulis ito. Nakiusap siya na palayain siya at nangakong hindi magsusumbong pero pinaganya lang ni Chris ang TV. Nang sumama si Catherine, pinanood nila ang video ni Tommy at ng mga kaibigan niya na inaapi ang isang bata. Hindi komportable si Tommy at nakiusap na itigil iyon habang umiiyak. Kinabukasan, tinulungan ni Chris si Jonathan sa math homework pero masyado siyang mahigpit kaya si Catherine na ang nagpatuloy. Pagkatapos kunin ang taser, bumaba si Chris para kunin ang mga maruruming pinggan at ngayon gumagamit na siya ng metal na kubyertos. Totoo nang nagbabasa si Tommy ngayon at inamin niyang hindi niya naiintindihan ang malalalim na salita. Tinulungan siya ni Chris at nagkaroon siya ng ideya. Sinabi niya na kung matatapos niya ang librong ito, gusto niyang malaman ang football scores. Pero sa halip, inalok siya ni Chris ng non-alcoholic beer sa bawat librong matatapos niya. Sa gabing iyon, nakita ni Chris si Catherine sa labas at agad siyang lumapit. Sinabi ni Catherine na oras na. Kinabukasan, nagbabasa si Tommy habang nag-eehersisyo. Sa sandaling iyon, bumaba ang pamilya sa cellar na may dalang cake at kumakanta ng happy birthday. Hinaypan ni Tommy ang kandila at kumain ng cake habang sinasabi ni Catherine na si Jonathan ang nag-bake nito. May ideya rin siya para sa regalo, pero pinatulog muna siya ni Chris. Ilang sandali pa, nagising si Tommy sa isang malawak na bukas na lugar. Nakagapos pa rin siya pero may bago siyang damit. Nagpipiknik ang pamilya para sa birthday niya at pinayagan siyang sumama sa kanila. Habang kumakain, pinag-usapan niya ang libro kasama si Catherine at nagkwento kay Jonathan, pero iniwasan niya ang masasamang detalye. Napapansin niya ang kutsilyo sa kusina pero pinipigilan niya ang sarili na kunin iyon sa pamamagitan ng paglaro ng tennis. Sa dulo ng picnic, pinatulog ulit siya at ibinalik. Nang magising siya muli, nakagapos na siya sa maliit na kwarto sa taas. May mesa doon na may mga salitang nakaukit. Ipinakita ni Chris ang railing sa kisame kung saan nakakabit ang kadena, kaya mas marami na siyang naaabot sa bahay. Binigyan din siya ni Catherine ng espesyal na bell bilang tanda ng tiwala dahil sa progreso niya. Pagkalipas ng ilang araw, pinalawak pa ni Chris ang railing kaya nakababa na rin si Tommy. Pero may lock pa rin para kontrolado ni Chris. Nagpasalamat si Tommy at nagpakita pa ng ilang galaw gamit ang kadena. Sa hapon, tinanong niya si Jonathan kung sino ang dating may-ari ng kwarto pero tinawag siya ni Chris bago pa makasagot. Samantala sa lungsod, sinusundan si Rina ng ilang kaina-hinalang tao. Nang bumalik siya sa bahay para maglinis, napansin ni Tommy na malungkot siya at sinabing sasaktan niya ang sinumang nagpapasakit sa kanya. Sinubukan niyang ipatanggal ang lock pero sinabi ni Rina na hindi niya alam ang password. Kalaunan, nakita ni Tommy si Catherine sa hardin na tulala. Tinanong niya si Chris kung normal pa rin ba sila bilang mag-asawa pero iniwasan ni Chris ang tanong. Alas 6 nanograms gabi, napansin ni Catherine na nasa bahay pa rin si Rina kahit tapos na ang shift niya. Sinabi ni Rina na may sumusunod sa kanya at naniniwala siyang nakita na siya ng trafficker na nagdala sa kanya mula sa bansa niya. Inimbitahan siya ni Catherine na manatili muna sa kanila. Pagkatapos, naligo si Rina at nilandi siya ni Tommy nang lumabas siya ng banyo. Sa gabing iyon, gumawa si Tommy ng kalokohan sa sarili niya kaya umalog ang bell. Narinig iyon ni Chris at tiningnan siya, saka pinagalitan at sinabing sa banyo niya gawin iyon. Inamin din ni Chris na tama si Tommy na kailangan niyang maging mas sweet kay Catherine, pero kailangan niya ang tulong nina Tommy at Rina. Makalipas ang ilang oras, nag-uusap si Tommy at si Catherine tungkol sa mga librong binabasa nila. Sinabi ni Catherine na ang illegal na offers ay paraan lang para takasan ang totoong problema sa buhay. Ipinaliwanag naman ni Tommy na may mga taong sobrang hirap ang buhay, kaya ang offers ang tumutulong sa kanila para magpatuloy. Sa gabi, bumaba si Catherine at nadiskubre na naghanda si Chris ng romantic dinner sa garden. Si Rina ang nagsilbing waitress nila, at si Jonathan naman ang tumugtog ng music, kaya nag-enjoy ang mag-asawa sa pagsasayaw. Hindi napigilan ni Tommy ang umiyak ng kaunti habang pinapanood sila. Nang pumasok si Rina sa loob, nagmakaawa si Tommy na tulungan siya at humingi ng kutsilyo.
Binuksan lang ni Rina ang drawer sa kusina bago umalis. Desperadong sinubukan ni Tommy na abutin ang drawer. Pero hindi sapat ang haba ng kadena. Gamit ang paa niya, nabuksan niya ito ng kaunti at nagnakaw ng isang tusok na kahoy na itinago niya sa paso ng halaman. Gabi na, dinalhan siya ni Chris ng cookies bilang pasasalamat dahil matagal na raw niyang hindi nakitang masaya si Catherine ng ganon. Tinanong ni Tommy kung bakit siya ang pinili ni Chris, at sinabi niyang halatang may nauna ng nakakadena sa kwartong iyon bago siya. Tumanggi si Chris at umalis. Kinabukasan, habang papasok si Chris sa trabaho, wala siyang napansing ibang sasakyan sa paligid. Biglang may mga lalaking pumasok sa gate bago ito tuluyang magsara at nakita ang mga babae sa garden. Nang magsalita sila ng ibang wika, natakot ang mga babae at tumakbo papasok ng bahay, pero sinundan lang sila ng mga lalaki. Umiiyak si Rina habang humihingi ng tawad at sinabing pamilya niya ang mga lalaki, kaya kailangan niyang sumama. Nang pakiusapan siya ni Tommy na manatili, lumapit siya at ibinulong ang password ng lock sa tenga niya. Hinayla siya ng mga lalaki palayo, kaya inatake sila ni Tommy, pero madaling napigilan at binugbog siya. Pagbalik ni Chris, wala na ang mga lalaki, at wala na rin si Rina. Pagkatapos aliwin ang asawa niya, sinilip niya si Tommy at binigyan ito ng beer, sabay sabi na proud siya dahil lumaban ito para protektahan ang pamilya. Sinabi rin niya na bibili siya ng pinakamahusay na security system at ikakabit nila ito na parang mag-ama. Gabi na, ngumanga si Tommy ng chewing gum at inilagay ito sa loob ng bell para hindi ito tumunog. Tumapak siya sa tambak ng libro at ginamit ang password para tanggalin ang lock. Bumaba siya at kinuha ang tusok mula sa paso at ginamit ito para hampasin ang railing hanggang makalaya ang kadena. Naging maingay ito kaya nagising si Chris. Kumuha si Chris ng baril at bumaba, pero binasag ni Tommy ang baso gamit ang kamay niya para maagaw ito. Sinubukan ni Tommy na tumakas, pero nakalock ang front door. Hindi mukhang nag-aalala si Chris at sinabihan lang siya na tumigil. Pero kinabahan siya nang tutukan siya ni Tommy ng baril. Dumating si Catherine at sinabihan silang maghinay-hinay dahil natutulog si Jonathan. Sinabi niya kay Tommy na hindi naman talaga niya gustong umalis habang kinukuha ang baril mula sa kanya. Nagwala si Tommy at ininsulto sila, sinabing gusto niyang umalis at maging sarili niya. Nang magalit si Catherine, aksidente niyang tinawag si Tommy sa palayaw na dati niyang gamit para kay Charlie, na lumalabas na siya ang dating bihag nila. Galit na galit si Tommy at sinabing hindi siya magiging katulad ng nauna. Binuksan ni Chris ang pinto at nagsorry kay Catherine, sinabing ayaw niyang maulit ang nangyari dati. Tumanggaw si Catherine at sinubukang gamitin ang baril para saktan ang sarili niya, pero napigilan siya ni Chris sa tamang oras. Pagkatapos, tinawag ni Catherine si Tommy sa parang nagmamakaawang tono, pero tumakbo pa rin siya palabas ng bahay. Pagkatapos tumakbo ng matagal, bumagsak siya sa gitna ng kalsada. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Tommy sa bahay at tinanong siya ng isang detective kung ano ang nangyari. Habang nasa ospital siya, sinabi niya na may pamilyang kumidnap sa kanya, pero ngayon ay binabawi niya ito at sinisisi sa epekto ng gamot. Sinabi niya na sa mga nakaraang buwan, kasama lang daw niya ang best friend niyang si Jonathan. Pero nahirapan ng detective na paniwalaan siya. Labis na nasaktan si Tommy nang malaman niyang hindi pumunta sa pulis ang nanay niya nung nawala siya, si Gabby ang gumawa nun. Gabi, pumunta si Tommy sa isang club para hanapin si Gabby, pero nalaman niyang nalulong na. Rinito, lumapit siya ng may pag-aalinlangan at kumapit si Gabby sa kanya, kaya nagdesisyon siyang gumawa ng mahirap na desisyon. Kinabukasan, nag-empake si Tommy at umalis ng bahay nang hindi kinakausap ang nanay niya. Nakipagkita siya kay Gabby at sabay silang umalis gamit ang kotse niya. Nagmaneho sila ng ilang oras hanggang makarating sa probinsya. Sinabihan ni Tommy si Gabby na magtiwala sa kanya bago niya ito pinatulog. Pagkatapos lagyan ng gasolina ang kotse at sindihan ito, binuhat ni Tommy ang walang malay na si Gabby papunta sa bahay ni Chris. Pinindot niya ang espesyal na bell, at agad bumukas ang gate. Sa pinto, masayang sinalubong siya ng pamilya, at dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.